Ito mga kaparkoy, ang Poco F8 Ultra. Bagong-bagong release at promising yung performance pagdating sa gaming. Kaya sa video na to, isasalang natin to sa balagbagang gaming which is the extreme gaming test. Na kung saan, tuloy-tuloy nating lalaroin itong 10 high demanding graphics game na to nang walang humpay at isasagad natin sa max out settings para makita natin yung overall performance ng device, kung optimize ba siya sa mga game and also kamusta yung kanyang thermal. Kaya kung interesado kayong bumili ng isang Poco F8 Ultra and also malaman ang performance ng Snapdragon 8 Elite Gen 5, tara, pag-usapan natin to. Okay, quick recap lang tayo sa specs itong ating Poco F8 Ultra. Bale, meron tayo ditong Snapdragon 8 Elite Gen 5. And yes, this is the latest and flagship chipset ngayong 2025 to 2026. And ito rin yung pinakamalakas sa chipset so far. Kaya isa rin to sa maaaring masasabi nating umiinit na chipset ngayong 2025 to 2026. Pero gaya nga ng sabi ko, malalaman natin yan dito sa ating full review kung iinit nga ba talaga to. Anyway, pagdating naman sa battery nito, meron tayo ditong 6,500 mAh battery capacity. At ngayon, malalaman natin kung makunat nga ba talaga yan or the same pa rin to ng mga Poco phones na na-review natin before na sakto lang yung capability pagdating sa battery part. Anyway, ito yung mga ginawa namin preparation dito. Unang-una, syempre, pinull charge namin yung phone para magsimula tayo ng 100%. Gagamit din tayo ng timer para ma-detect kung hanggang kailan or hanggang saan naabot yung ating battery. Sinet-up na rin namin yung brightness neto sa 75% and then 50% naman sa kanyang volume, and gagamit po tayo ng Wi-Fi network sa whole ng ating extreme gaming test. Anyway, with that said, simulan na natin yung ating extreme gaming test. And simulan natin sa mga titles gaya ng Genshin Impact. Bali dito, sinet-up namin siya sa pinakasagad na settings niya, which is high graphical preset settings and then 60 FPS combo. Gusto ko nga lang palang linawin na lalaroin namin to ng isang oras ang tuloy-tuloy at titingnan natin kung anong thermal yung makukuha natin sa kanya every 30 minutes. Ganon din yung gagawin ko sa iba pang mga titles na lalaroin natin dito. Anyway, kapag iting sa naging gameplay natin dito sa loob ng isang oras sa paglalaro, nakakuha tayo dito ng decent and consistent 60 FPS. Although based dito sa ginamit natin na FPS meter, nasa 59.1 yung ating FPS dahil may mga part na nakita kong panaka-naka na pagbaba to 58 and 59. Pero most likely sa buong isang oras ng paglalaro namin, hindi namin napansin na bumabato ng 58 to 59. Sadyang nakita lang namin nung nag-review kami ng footage dahil ang ganda ng animation and also graphics. Nga pala, gusto ko lang linawin na hindi ko i-activate dito yung ating scale resolution or kaya visual enhancement and also frame rate interpolation dahil na-discuss na natin yan sa full review. Kung hindi nyo pa napapanood, I suggest na panoodin ninyo. Anyway, just as I said, pagdating sa performance ng phone natin dito sa Genshin Impact, basic at yakang-yaka niya itong mismong game na to. Minanilang yan ng Poco F8 Ultra. Anyway, pagdating sa nakuha nating temperature dito, sa first 30 minutes, nakukuha lang ako dito ng 35 to 38 degrees Celsius. And then sa second 30 minutes, para mabuo yung 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro dito sa Genshin Impact, nakakuha lang kami dito ng 36 to 38 degrees Celsius lang din. Actually, halos walang nagbago sa kanyang thermal. And nga pala, yung room temp namin na nag-extreme gaming test kami dito is nasa 29 degrees Celsius. Open yung aircon pero hindi nakatutok doon sa phone habang nag-extreme gaming test kami. And actually, sa ganitong thermal nakakabigla na hindi siya ganong uminit. But makikita natin sa ibang mga game kung iinit ba siya. Anyway, next naman namin sinalang dito is itong Wuthering Waves or WUWA. Pagdating dito, may max out settings lang din ulit namin, highest graphical preset settings and then 60 FPS combo, high resolution at kung ano pa. Basta max out settings lahat ng iba pang mga settings. Anyway, pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha tayo ng consistent at maganda na 59 to 60 FPS. But yung average FPS na nakuha natin sa FPS meter natin is pumapalo ng 58 to 59 FPS. But ganun pa man, yung nakuha natin sa actual gaming natin, nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS actually. Meron lang kami mga natala na 57, 58 nung nag-review kami ng footage, pero most likely, kapag wala kayong FPS meter, hindi nyo mapapansin na bumababa siya ng ganon. Kasi papitik-pitik lang naman yon at hindi naman siya nag-maintain, which is the really important one. And yes, isang oras din namin nilaro ito ng tuloy-tuloy and consistent po yung ating 60 FPS dito. Hindi tayo nakakuha ng kahit anong pagbaba bukod nga doon sa sinabi ko kanina nung nag-review kami ng footage. But bukod doon, wala na. So pagdating dito, binisic lang din ulit to ng Poco F8 Ultra. Anyway, yun nakuha nating thermal dito. Sa first 30 minutes sa paglalaro, nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degrees Celsius. Di hamak na mas mataas unlike sa Genshin Impact kanina. Pero after ulit ng second 30 minutes or dun sa kanyang pang 1 hour mark, mas bumaba yung kanyang temperature dahil pumalo na lang ng 40 to 39 degrees Celsius. Which is pagdating dito, this is not alarming temperature dahil ang consider natin na mataas na, lagpas ng 43 degrees Celsius. So pagdating dito, wala din naging problema itong ating Poco
Poco F8 Ultra. Nga pala, battery check muna tayo. After ng 2 hours ang tuloy-tuloy na paglalaro, nasa 65% pa yung natitira natin ditong battery juice. Pasensya na nga pala at hindi kami nakapag-record doon sa ating first 1 hour. Gaya nga kasi nang sabi ko, every 1 hour magkakaroon tayo dito ng battery checking dahil maraming mga nagre-request. But yes, okay naman yung nakuha nating performance pagdating sa battery para sa 2 hour mark. Anyway, tingnan natin kung hanggang saan naaabutin to. And after namin mag-check ng battery, walang pahinga-pahinga, sinalang agad namin yung solo leveling. Pagdating dito, the same settings lang din. Max out lang din ulit. Very high graphics, very high resolution, and then 60 FPS combo again. Pagdating naman dito, halos ganun din yung nakuha natin performance pero meron ng fluctuation pagdating sa kanyang mismong FPS. Most likely kasi nag-i-stable siya sa 60 FPS pero kapag meron ng mga monster, bumababa to ng 58 to 57 FPS and dyan lang siya halos bumababa once sa marami ng monster. Pero most likely kapag wala masyado and then konting-konting combo lang, like hindi ganun kadaming animation, nasa 60 FPS siya. Based sa FPS tracker na ginamit natin, nasa 56.7 yung naging average FPS natin, but usually dun sa mismong gameplay namin, masasabi ko yung kanya naging average FPS is nasa 58 to 59 FPS dahil consistent naman siya doon. Ganun pa man, in overall, okay yung nakuha nating performance pagdating sa solo leveling. Anyway, pagdating naman sa thermal natin, after ng 30 minutes ang paglalaro dito, nakakuha kami ng 38 to 39 or almost 40 degrees Celsius. And then after pa ng second 30 minutes para sa ating 1 hour mark, nakakuha naman tayo dito ng 41 to 42 degrees Celsius. Medyo tumaas unlike doon sa mga naunang game, pero just I said, hanggat hindi umaabot ng 43 degrees Celsius, consider pa rin to na okay kung ako yung tatanungin. Kaya pagdating dito, goods pa rin siya para sa 3 hours ang tuloy-tuloy na paglalaro so far dito sa ating extreme gaming test. Anyway, battery check ulit tayo. After ng 3 hours ang tuloy-tuloy na paglalaro, may natitira na lang tayo dito na 40% battery juice. Tingnan natin kung hanggang saan naaabot. Next naman namin nilaro dito is itong Crystal of Atlan. Dito, sinetap lang din ulit namin siya sa pinakasagad na settings niya. Very high graphics and then 60 FPS. Pagdating sa naging gameplay natin dito, binasic lang din ang Poco F8 Ultra. The same lang din yung nakuha nating performance from sa previous games sa mga nilaro natin. Halos walang kahirap-hirap, maintain 60 FPS. Pero based dito sa ating FPS recorder, nasa 56 to 57 yung kanyang average FPS. Which is para sa akin, medyo hindi ganun ka-accurate. Yun din yung reason ba't hindi ko pinapakita tong screenshots namin about sa mga game dahil nga ganito yung nangyayari. But marami kasi nagre-request so kailangan nating ipakita. But ganun pa man, yes, okay yung naging performance sa atin dito. Wala pong kahirap-hirap at binasic lang po yan ng ating Poco F8 Ultra. Anyway, pagdating naman sa thermal natin, nakakuha lang tayo dito ng 36 to 38 degrees Celsius. Basic na basic. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman namin sinalang dito, which is our favorite game dito sa studio, Car X Street. Bale, pagdating dito, dating gawi pa rin. Hindi ko pa rin binago or hindi ko pa rin in-adjust yung kanyang graphic settings. 445 settings pa rin yan. Kung ano yung default, yun na yun. And in-adjust lang namin yung kanyang FPS to no limit. Then, pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha tayo ng solid 60 FPS sa loob ng paglalaro natin dito ng 30 minutes. Makikita nyo rin sa ating mismong graph. Kaso nga lang, hindi ako masyadong naniniwala dito sa ating FPS meter na calculation dahil nga hindi siya ganun ka-accurate. But, pagdating sa naging gameplay namin, and actually, as of recording this video, ito na rin naman yung ginagamit ko na daily driver phone, okay talaga yung naging performance namin pagdating dito sa Car X Street dahil naglalaro pa rin ako dito nito ngayon dahil nga isa to sa pinaka-favorite kong game or pinaka-favorite naming game dito sa studio. Kaya kung usapang Car X Street lang, sinisio or binisik lang po yan ng Poco F8 Ultra. Anyway, after ng 40 minutes ng tuloy-tuloy ng paglalaro, nakakuha kami dito ng 37 to 38 degrees Celsius lang din pagdating sa ating Car X Street, which is malamig na temperature na naman. Anyway, battery check muna tayo and after ng 4 hours and 16 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro, meron pa tayong natitira dito na 20% battery juice. Ngayon naman, move on na tayo sa mga titles and also heavy games na yan at ngayon, pag-usapan naman natin yung mga shooting games. Walang pahinga-pahinga, simulan natin agad sa Blood Strike. Bale, sinetap ko lang ulit to sa pinakasagad na setting sa kanya, ultra graphics, ultra resolution, and then extreme frame rate. Then, pagdating sa naging gameplay natin dito, okay yung nakuha nating FPS. Nakakuha tayo dito ng 120 FPS to 115 FPS as our maintaining FPS. Pero based sa ating FPS recorder, nasa 109 to 110 yung kanyang average FPS. May mga part kasi na once na maraming animation, bumababa siya ng 115. Pero hindi ko siya nakita na pumalo ng 110 or pumalo ng 112.
But ganun pa man, ang makukuha nating average dito based sa aming actual experience, nasa 115 to 120 FPS. And gusto ko nga lang din palang i-point out na ang smooth ng gameplay natin dito, nagiging optimized itong game na to. Actually, optimized na naman to dati. But so far, so good yung nagiging experience natin pagdating sa Bloodstrike. And good din yung nakuha nating thermal dito dahil pumalo lang ng 35 to 37 degrees Celsius, which is nice para sa game na to. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman namin sinalang dyan is itong ating PUBG Mobile. Bale, sinetup namin to sa smooth graphics para lumabas yung ating ultra extreme FPS. And yes, optimize po itong phone na to dito sa ating PUBG Mobile dahil supported na po ang ultra extreme FPS. And pagdating dito, nakakuha tayo ng solid performance din. Syempre, nakakuha tayo ng consistent and also maintaining 120 FPS all throughout sa mismong game. May mga part lang na bumababa siya ng 119, 117 and also 116 kapag merong mga explosion like powering zone, etc. But in overall, okay yung nakuha nating FPS sa kanya. Pero pagdating dito sa ating FPS meter, sinasabi na nasa 112 daw yung kanyang average. But ganun pa man, just I said, basic experience namin, nakakuha tayo dito ng consistent 120 to 117 FPS. Anyway, after ng 35 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro dito, nakakuha tayo ng 34 to 36 degrees Celsius pagdating dito sa ating PUBG Mobile. And mind you, isa to sa mga may init na game lalo na kung 120 FPS yung makukuha natin na setting sa kanya or makukuha nating FPS sa kanya once na naglalaro. Umiinit talaga siya. Pero dito, makikita nyo naman nasa 34 to 35 degrees Celsius lang yung nakuha natin, which is nice. Anyway, after din ng gameplay natin sa PUBG Mobile, tuluyan na rin nalobat or na-reach natin yung critical point ng battery ng ating Poco F7 Ultra, which is 3%. So dito, nag-decide na kami na i-charge siya. Nga pala, nakakuha tayo dito ng 5 hours and 13 minutes na playing time sa single charge ng ating Poco F8 Ultra. Bale, dahil nga marami mga nagsasuggest na i-charge muna namin yung phone at huwag gamitin habang ginagamit yung bypass charging or charge yung phone bago ituloy yung gaming test, ganun muna yung ginawa namin. Pinost muna namin dito saglit at charge namin to up to 50% and then nag-resume ulit kami. Then, pagdating dito, next namin sinalang is itong ating Valorant Mobile. Bale, pagdating dito, wala akong idea kung anong graphic settings yan. I don't know kung medium or high, pero sinetup namin to sa 120 FPS. Pero pagdating sa graphic settings, hindi ko sure kung ano yan. So para sa mga nagba-Valorant Mobile dyan, comment nyo na lang sa ibaba. Anyway, pagdating sa naging gameplay natin dito, goods yung nakuha natin na FPS. Solid, maintaining 120 FPS yung nakuha natin sa kanya. Kaso nga lang, yung pinapakita dito sa ating FPS meter is 90 FPS daw yung average. Hindi totoo yan. Ang pinaka-average niya kung okay yung tatanungin is nasa 119 point something or considerable as 120 FPS. Yung reason kasi kung bakit ganyan yung naging reading niya, pag namatay or kaya natapos kasi yung round, bumababa ng 60 FPS yung ating mismong gameplay dahil yun yung nakatala na frame rate para doon. But ganoon pa man, in overall, okay po yung nakuha natin performance sa Valorant Mobile. And nga pala, kung gusto nyo nga pala matuto kung paano maglaro or gumawa ng account sa Valorant Mobile, pwede kong gawa ng tutorial if ever. Comment nyo sa ibaba kung gusto ninyo. Anyway, pagdating sa nakuha nating temperature dito, okay lang din, hindi halos uminit dahil pumalo lang ng 35 to 38 degrees Celsius yung nakuha natin na temperature dito after ng 2 to 3 rounds ng paglalaro. Anyway, walang pahinga-pahinga again. Next naman namin sinalang dito is itong ating Garena Delta Force. Then, pagdating dito, sinetup namin sa smooth yung kanyang graphic settings para ma-access natin yung 120 FPS. Then, pagdating sa naging gameplay natin dito, smooth na din at walang kahirap-hirap din to sa ating Poco F8 Ultra. Nakakuha tayo dito ng 118 to 120 FPS na maintaining FPS. Kaso nga lang, yung pinapakita dito sa ating tracker is 86.1 yung naging average FPS natin. Just as I said, ganun lang din yung nangyari kagaya sa ating Valorant. Once na namatay or nagdi-deploy tayo sa ibang location, bumababa yung kanyang frame rate. But in overall, yung nakuha nating frame rate sa kanya sa mismong gameplay and also actual performance niya, pumalo ng 120 FPS maintain. May mga part na bumababa lang ng 117, 115 kapag medyo maraming animation, etc. But in overall, goods po yung nakuha nating performance pagdating dito sa ating Garena Delta Force. Anyway, last na sinalang naming game dito, which is favorite ng editor ko na game, is itong Once Human. And dito, sinetup namin to sa pinakasagad na settings niya. Pinnacle Graphics and then Extreme FPS. Pagdating dito, nakakuha tayo ng maintaining 60 FPS sa mismong gameplay. And pagdating sa naging overall gameplay namin dito, smooth na smooth yung nakuha nating graphics sa kanya. Maganda yung animation and nagustuhan ko rin yung overall effects and display ng mismong game. Dahil nga, naka-max out settings tayo dito. Anyway, 40 minutes din namin nilaro yung mismong Once Human. At sa loob ng paglalaro namin na yun, kahit na nag-review kami ng footage, wala akong nakita na frame drop. Kahit na pumalo siya ng 55 or 50 FPS. May mga part na pumababa siya ng 58, 59 but that is normal. But consider as normal naman yun, kaya no issue doon. So in overall, okay yung naging performance natin pagdating dito sa ating
once you might. And take note na isa tong PC game before. Anyway, after ng 40 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 40 to 42 degrees Celsius. Ito at saka yung ating solo leveling, yung matatala nating pinakamainit na game pagdating dito sa ating mesmong extreme gaming test para sa Poco F8 Ultra. And umabot ng 6 hours and 47 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro yung ating mesmong extreme gaming test. Ganitong effort po yung binibigay namin sa aming mga extreme gaming test, kaya maraming salamat agad sa magla-like and also makaagustuhan ng video na to. Anyway, usapang conclusion and also final verdict tayo about dito sa phone na to. Una, pag-usapan natin yung optimization. Dun sa full review, nakita natin na hindi pa ganun ka-optimize itong phone na to dahil nga hindi niya pa supported yung 120 FPS sa mga MOBA game. But pinakita dito sa ating extreme gaming test na halos lahat ng mga game na nilalaro natin, kagaya ng WoW, solo leveling at kung ano-ano pa, kagaya ng mga titles, shooting games at kung ano-ano pa mga games, nakita naman natin na supported niya halos lahat. Actually, nabigla din ako na supported niya yung 120 FPS sa PUBG dahil bihira ko yan makita sa mga phone na gumamit ng latest chipset. But nakita naman natin dito sa ating Poco F8 Ultra na kayang-kaya niyang ibigay. In terms of performance naman, hindi na natin kinakailangan pang pag-usapan. Minani niya lang halos lahat ng mga game in overall. Siguro kung meron mang mahihirapan na part to, siguro sa mga emulated game, pasensya na hindi ako nakapagsama dahil wala akong makita na optimize sa kanya. Dahil most likely ng mga nilalaro kong game is Yuzu emulator lang talaga pagdating sa emulated. Hindi ako gumagamit ng Winlator or iba pa. Siguro gawang ko na lang ng separate video if gusto ninyo. Comment nyo sa ibaba. Anyway, pagdating naman sa thermal, kitang-kita natin na hindi halos uminit itong phone na to. Pero gusto ko lang ding linawin na naglaro kami or ginawa namin yung testing sa controlled environment. Naka-open yung AC namin, nakaset sa 26 degrees Celsius. Then, yung naging whole temperature naman ng buong kwarto naglalaro ng 28 to 29 degrees Celsius. Ang pinupunto ko lang dito, pwede kayong makakuha ng mas mababa or mas mataas na temperature once sa maglaro kayo sa kwarto or sa room na iba yung temperature unlike dito sa studio namin na nasa 29 to 28 degrees Celsius nga. Kaya pagdating dito sa part na to, nakadepende pa rin yan sa environment kasi nagkakos po talaga yan ng pag-init ng phone. Kung medyo mainit yung area ninyo, for sure mas iinit yung phone ninyo. But in overall, in terms dito sa kanyang thermal, marami na rin naman ako mga phone na sasalang sa extreme gaming test na kahit na sobrang lamig ng kwarto, umiinit pa din. So pagdating dito, hindi natin pwedeng i-disregard na okay yung thermal or tuning na ginawa ni Poco pagdating dito sa ating Poco F8 Ultra dahil na-maximize niya ang performance ng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pagdating naman sa kanyang battery, masasabi ko na nasa average performance doon ng isang 6,500 mAh battery capacity. Kumbaga, based sa mga na-review kong phones before, ganito yung hangganan or yung pinaka-normal na makukuha niya in terms sa tuloy-tuloy na paglalaro. So, pagdating dito, average lang or normal siya kung ako yung tatanungin. Kaya, yeah, kailangan pa rin talaga natin mag-charge and please Poco, include bypass charging, please lang. Anyway, so in overall, kung ako yung tatanungin ninyo, bibili ka ba ng isang Poco F8 Ultra for gaming? Ang sagot ko dyan is malaking oo, dahil kita naman natin dito sa ating ginawang extreme gaming test na pasado siya. Pero kung medyo limited yung budget ninyo, mas okay pumunta sa ating Poco F8 Pro. Dahil para sa akin, ito yung best valued phone in terms sa dalawang ito. Dahil at the moment, hindi ko alam yung presyo ng Poco F8 Ultra and also Poco F8 Pro. Pero for sure, mas mababa yung presyo nun kaysa dito sa Poco F8 Ultra. And yes, naka Snapdragon 8 Elite po yun. Pero syempre, mas malakas yung chipset na ginamit dito. Pero performance-wise, halos the same lang sila sa gaming kung ako yung tatanungin ninyo. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Yun lang guys. Peace out.